Red Magic Astra. Yan ang tinagurian kong pinakamalakas na gaming tablet last year. May solid performance, perfect build, panalong thermal, and may magandang display. Sa madaling salita, almost perfect na gaming tablet. Almost lang dahil may mga bagay na wala sa Red Magic Astra na hinahanap ng mga consumers before. At yan ang masasabi kong nandito sa upgraded version niya, which is ang Red Magic Astra 2. Equipped ng pinakamalakas and latest gaming chipset ngayon, which is the Snapdragon 8 Elite Gen 5. Meron na ding latest Red-Core R4 gaming processor. Ito din yung first ever gaming tablet na merong liquid cooling system. May massive 8,300 mAh battery capacity and may sharp na 2.4K resolution 185Hz X10 OLED display. Pero ang tanong, effective or gumagana nga ba talaga ang liquid cooling system sa phone na to? Dapat mo nga ba talagang bilhin ngayon? And also, ano yung pros and cons? Kaya tara, samahan nyo kaming i-testing itong device na to dito sa mga games na hinanda namin para malaman natin kung gumagana nga ba talaga itong liquid system and kung optimize na nga rin ba to sa mga emulator game. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin yung usapan sa design. Actually, halos same lang sila ng Red Magic Astra. Nga pala, tawagin na lang natin mula dito ang Red Magic Astra as Astra 1 and itong latest nila na Astra 2 para hindi tayo malito. Same ng Astra 1, meron silang 9.6-inch size display. Same na merong aluminum frame and metal body. Same na manipis na merong sukat na 6.9mm. Kaya nag-result sa magandang grip kapag hahawakan natin siya kasi hindi ganong ka-bulky. And same lang din sila na merong completely flat back panel at walang bump maliban sa LED light, which is nag-result sa mas comfortable na grip mapa-horizontal or vertical position man. Kaya kahit anong angulo mo tahawakan, kung magsusulat ka man ng script gaya ng ginawa ko dito or kaya kung maglalaro ka, walang magiging problema, comfortable po siya. And kung meron mong pinagkaiba ang Red Magic Astra 1 sa Astra 2, yan yung back panel design neto. Dahil meron na tong latest Aquacore Liquid Cooling 2.0, which is nagbigay ng liquid cooling design sa likod. And nga pala, ito yung first time na makakita tayo ng liquid cooling sa isang tablet. Pagdating kasi sa mobile phone, meron na at ang nauna dyan is Red Magic din. Anyway, mamaya na natin pag-usapan yung liquid cooling na yan doon sa gaming test part. Marami tayong pag-uusapan dyan. Anyway, in terms of design details naman, hindi po din nawala dito ang RGB lighting design nila. And actually, mas gumanda pang tingnan ngayon. Dahil mula Red Magic logo name hanggang liquid cooling, meron na rin tayo ditong RGB light. And actually, ang ganda ng color green and also color violet nung tinetesting namin to and also nung sinushoot. Diyan talaga ako mas nagandahan. Lalo na nung first na unbox ko to, nakita ko yung kulay violet color niya, ang gandang tingnan. Tapos nun, mas nakikita or litaw na litaw dito yung liquid cooling natin na gumagalaw-galaw na tubig dito sa likod. As you can see, actually ito yung medyo kinulang sila pagdating sa Red Magic 11S Pro. Then yung the rest ng ibang design is just a Red Magic thing. Red Magic logo branding sa middle part and then may makikita rin tayo dito na Snapdragon 8 Elite Gen 5, hindi pwedeng mawala. And syempre, yung mga notes ni Red Magic about sa Win More game. Kaya kapag ginamit mo to, sana manalo ka sa kanya. Anyway, usapang display naman tayo dahil meron ding bago dito. Bale, meron tong 9.06-inch 2.4K resolution X10 OLED display with 185Hz from 165Hz ng Red Magic Astra 1. Bale, pagdating sa display na ginamit dito, gumamit sila ng panibagong OLED panel. Bale, tinatawag nila to na X10 OLED, which is ito yung ginawa ng Red Magic and ang BOE na design para sa mga big display devices gaya nilang ng tablet and basically design sa high competitive gaming. And para hindi kayo malito, meron lang kayong apat na dapat malaman about sa display na to. Una, OLED panel pa rin siya pero upgraded at mas high-end version ng OLED, which is mas optimized para sa gaming and multimedia activities. Pangalawa, more brighter screen and better para sa outdoor visibility. Kaya meron tong 1,600 nits peak brightness, which is nag-result sa mas visible and mas better experience in terms of outdoor use. Pero hindi ko nakita yung sarili ko na ginamit to sa labas, pero nung tinesting namin yung kanyang mismong 1,600 nits pagdating sa labas, yes, visible na visible po talaga. May kukumpara kasi natin yan sa mga regular OLED panel para sa gantong sizing, around 1,000 to 1,200 nits lang yung pinaka-peak nila para sa isang tablet. Pangatlo, build for competitive gaming, which is naging main reason kung bakit nagkaroon tayo
ng 185Hz support, which is commonly 165Hz lang sa ibang mga gaming tablet na nakikita natin. Yung iba nga 144Hz lang. Then pang-apat, mas less yung power consumption at mas matagal yung lifespan ng panel unlike sa ibang mga regular OLED display and Super OLED display. Bale, sa madaling salita, pwede natin tong tawagin na OLED B2 or 2.5. Diba? Parang gano'n kasi meron tayong OLED or Super OLED display. And to be honest, magandang upgrade to and talagang better na upgrade to unlike sa panel na ginamit sa Red Magic Astra na regular OLED lang. And definitely, mas maganda yung panel na ginamit dito unlike sa Lenovo Legion Y700 Gen 5 na currently nire-review ko din na merong lang IPS panel. And actually, sa katotohanan nga niyan, sa time span ng paggamit ko sa kanya, natapos ko na yung anime series na The Ramparts of Ice. Nga pala, sobrang solid na anime niyan. Highly recommended. Magandang romance anime if mahilig kayo sa ganong tema. Supported na din kasi nito ang Widevine L1. Kaya mamamaximize natin yung panonood dito ng Netflix dahil makikita talaga natin na sharp yung display nito dahil na din sa 2.4K resolution nito. I-plus pa natin yung dual solid stereo speakers nito na hindi tayo bibiguin pagdating sa sound quality. And actually, most of the time sa mga tablets and phones na nare-release sila, hindi sila nagmi-miss sa part na to. And ganitong size din ng display yung ideal pagdating sa isang gaming tablet. Yung hindi ganong kalakihan at hindi din ganong kaliitan. Saktong-sakto kasi yan sa mga games na dinalaro natin, lalo na sa mga shooting games. Dahil saktong-sakto lang yung mga placement ng buttons, lalo na sa mga naka 4-finger setup kagaya ko. And syempre, meron naman tayong way para i-adjust yung mga control settings natin if ever na hindi suitable or hindi tayo comfortable, which is good. Pagdating naman sa 185Hz neto, to be honest, wala pa akong game na na-max out or na-maximize ang 185fps dito. Pero merong mga game na nakuha natin yung 165fps at pag-uusapan natin yung sa Extreme Gaming Test. Don't worry, mabilis na rin agad dami itong ipapublish once na na-publish itong video na to. Kaya kung interesado kayo doon, kita-kita tayo sa Extreme Gaming Test. In terms naman sa vertical usage experience ko dito, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, nagamit ko to sa pag-create ng isang script. Technically, isang video script lang yung nagawa ko sa kanya. Pero yes, nagustuhan ko yung haptic feedback neto kaya ang solid mag-type. Okay na okay din siya para sa akin dahil once na ginagamit ko yung tablet, nasasabi ko agad doon yung experience ko. Then, nagamit ko rin siya sa pagpa-plan ko ng mga schedules namin and also plano this month using ChatGPT and Claude AI. And yeah, gustong-gusto ko yung feeling habang gamit-gamit to. Anyway, usapang battery naman tayo. Mayroon tong 8,300 mAh battery capacity, mas malaki ng 100 mAh sa 8,200 mAh battery capacity ng Red Magic Astra 1 before. Then, kapag dating sa battery performance neto, actually, dalawa lang yung masasabi ko based na experience ko sa kanya. Una, pasado para sa normal usage. Then, pangalawa, bagsak pagdating sa gaming. Okay, let me explain. Based sa personal experience ko nung ginagamit ko nga to sa panonood ng anime, pag-create ng script, and pagpa-prompt sa Claude AI or sa paggawa ng mga projects or technically work ko dito sa studio, kayang-kaya niyang tumagal ng almost isang araw based sa ganong activity. Siyempre, meron ako mga araw na napapabrowse ako sa YouTube since nandun yung iba kong reference. Then, may mga times din naman na hindi ko masyadong nagagamit din yung tablet, nakatenga lang, kaya naka-standby lang siya. And based sa ganung setup nung ginagamit ko siya, kayang-kaya niyang tumagal ng isang buong araw, no doubt about it. Pero pagdating sa gaming, dito medyo nagkaroon ng pullback sa Red Magic kung gagamitin lang natin ang liquid cooling neto. Dahil yes, isa sa mayroong pinakamalaking battery consumption sa kanila itong liquid cooling. And bukod pa dito, yung mga passive feature na dinagdag dito na Red Magic, yung to the point na kahit hindi mo gamitin or hindi ka maglaro ng game, gumagana. Kaya yan, normal yan dyan. Then, i-plus din natin yung kanyang display, which is isa rin yan sa medyo malaki na nagko-consume ng power kahit na efficient yung display na ginamit dito. Based kasi sa gaming test na ginawa namin dito, nag-backtrack kami ng percentage ng phone nung nag-start at nung natapos yung normal gaming. Bale, pagdating dito, naglaro lang kami ng 1 hour and 30 minutes at nag-start kami ng gaming test sa 82%. Bale, dalawang gaming test to ng WUWA, tig 45 minutes sila kaya 130. And yeah, naka-max out settings kami dito and then yung isa is naka-turn off yung liquid cooling and then yung isa naman na testing is naka-turn on para ma-check din namin kung totoo nga bang gumagana siya. And with that said, after lang ng 1 hour and 30 minutes, from 82%, bumaba agad to ng 22%. Sa first test na ginawa namin dito, naka-turn on yung liquid cooling system and after ng 45 minutes na gaming test, from 82%, naging 51% na lang agad yung natira sa kanya. Which is 81% agad yung nabawas
after lang ng 45 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro with liquid cooling. And yes, alam ko may mga magsasabi dyan na syempre naka-maxed settings ganun talaga. Totoo naman yon, tama naman yon, pero syempre gaming phone kasi ito, kaya normal na isasagid natin siya. Bale, sinuportahan naman yan ng PCMark battery test na nakuha namin dito, which is 6 hours yung nakuha namin nang naka-turn off yung liquid cooling, and then 5 hour plus naman yung nakuha namin sa kanya nang naka-turn on yung liquid cooling. So basically, naka-turn on naman o hindi, talagang medyo mabilis mag-consume ng power itong ating Red Magic Astra, which is basically normal lang naman kung ako yung tatanungin since marami nga siyang gaming features. Pero ganun pa man, makakapaglaro pa rin tayo dito ng One to Sawa dahil meron tong bypass charging support. And isa pang maganda dito, ay naka-dual charging port na tayo dito, which is ito yung wala sa Red Magic Astra 1 before. And yes, talagang finally yan dahil ito talagang isa sa mga sinabi ko rin na kulang sa kanya noon. And good thing na nilagay dito to ni Red Magic. So basically, yung pinaka-benefit nito ay meron na siyang charging port sa babang side, meaning hindi na tayo magiging uncomfortable if ever na maglalaro tayo dito ng merong charging cable or gagamitin natin yung bypass charging. Kaya makakapaglaro tayo dito ng sagad-sagaran nang walang pinoproblema na uncomfortable feeling sa charging cable natin. So basically, kahit medyo hindi ganun ka-okay yung battery niya, makakapaglaro pa rin tayo dito hanggat kailan natin gusto. Plus, mabilis na rin naman tong i-charge dahil meron tong 75 watts fast charging support na kung saan naabot lang ng less than 1 hour para i-charge to from 20% to 80%, which is most commonly ganito naman yung lagi kong ginagawa. So, yan yung overall experience ko pagdating sa battery neto. And now, speaking of gaming performance kanina, pag-usapan na rin natin yung gaming performance neto. And again, meron tong Snapdragon 8 Elite Gen 5, which is yung pinakamalakas at pinaka-latest na gaming chip na pwede nating mabili ngayon sa market. Meron tong CPU na merong max clock speed na 4.6 GHz and Adreno 840 GPU, which is nag-result sa 3.9 to 4 million plus Antutu benchmark score. And yes, yung ganyang Antutu score, alam na natin na talagang massive at mamaw yan. Plus, meron na din tong latest extra dedicated chip, which is yung kanilang pinagmamalaki na Red Core R4, which is ito yung responsible para sa mga gaming features na meron to, like frame rate interpolation, graphics enhancement, and iba pang mga features na nasa loob ng bad boy na to. Pero hindi na naman bago yan dahil ang bago dito nilagyan na rin to na Red Magic ng latest na lang cooling system, which is the Aqua Core Liquid Cooling 2.0 cooling system. So basically, same na cooling system yan na ginamit sa Red Magic 11S Pro. Nakita natin sa extreme gaming test na ginawa namin dito and also mga balagbagan testing sa Red Magic 11S Pro na talagang effective yung kanilang Aqua Core Liquid Cooling System 2.0. Na pala, for more context, panoodin niyo yung ginawa naming extreme gaming test sa phone yon. Available link in the description down below. And para magkaroon ng linaw, yung Aqua Core Liquid Cooling 2.0 hindi lang po yan liquid cooling. Combination niya ng 4 na generational cooling system na ginamit na Red Magic sa mga devices nila. Kaso nga lang, dito sa Red Magic Astra 2, wala dito yung isa, which is yung kanilang built-in cooling fan. Dahil for sure, may hirapan nga naman silang ilagay dito at mas kakapal ito if ever. But gano'n pa man, yes, meron tong malaki na vapor chamber, which is isa sa pinakasusi ng liquid cooling neto. Meron din tong liquid metal cooling, and lastly, meron din itong liquid cooling. Pero for sure, ang tanong ng karamihan kung effective nga ba talaga to. Kaya nagsagawa kami dito ng isang testing, which is naglaro kami dito ng WU1 in max out settings ng 2 beses, which is isang game na naka-turn on yung liquid cooling at isang game din na naka-turn off yung liquid cooling para makita namin yung overall temperature kung meron bang pagbabago. And mind you, naka-max out settings kami dito sa WU1, which is 90 FPS, high resolution, and high graphics. And nagsimula din kami ng gaming test sa normal temperature ng tablet, which is binababa namin siya after ng GADA testing. Now, sa unang testing namin dito, naka-turn on yung aming liquid cooling, and guess what? Okay yung nakuha natin performance dito. Nakakuha tayo ng decent na FPS, which is nakakuha kami ng maximum 100 plus, and then nag-average yung aming overall FPS dito sa 86, pero most commonly, nagmi-maintain siya ng 89 to 90 FPS at walang mintis mo yun. Kung may mga part man na nagda-drop siya sa mga transition lang yun, like maglilipat ng mapa or kaya pumapasok ng dungeon, and that's it. Pero ang tanong, kamusta yung thermal? And after ng 45 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro sa testing number 1, nakakuha lang kami dito ng 39 to 40 degrees Celsius. Halos hindi uminit. And mind you, yung room temperature namin nung ginagawa namin itong testing is nasa 26 to 28 degrees Celsius at that time. Anyway, sa second testing naman namin, binalik lang namin sa normal temperature yung device ito, and then tinurn out namin yung liquid cooling, and then sinalang na ulit agad namin. Pagdating sa gaming performance nito, actually the same lang naman, walang halos nagbago. Kahit umabot na kami ng 30 minute to 45 minute mark, walang pagbaba ng performance nang hindi naka-turn on yung ating liquid cooling. So in overall, halos the same lang sila ng performance.
performance. Pero pagdating sa thermal, makikita natin dito na nagkaroon tayo ng konting significant jump pagdating sa temperature dahil kapag walang liquid cooling, pumapalo ng 40 to 44 or almost 45 degrees Celsius doon sa chipset part. Bale, yung overall na body na hinahawakan ng kamay natin hindi po siya mainit or feel warm. Kahit yung feedback nung taga-gaming test natin, hindi niya naramdaman na uminit. Talagang nakita niya lang doon sa thermal testing natin na pumalo pala to ng 44 degrees Celsius nang naka-turn off ang liquid cooling. Pero alam naman natin na medyo bitin yung testing natin, kaya abangan ninyo yung ginawa naming extreme gaming test. Doon yung makikita kung iinit nga ba talaga or totoo nga ba talagang consistent or efficient itong ating liquid cooling pagdating sa balagbagang gaming or tuloy-tuloy na paglalaro. Ang maganda doon, meron kaming sinama ng mga emulated games sa extreme gaming test, kaya marami tayong pag-uusapan doon. Also, nag-test pa kami dito ng ibang mga game which is Genshin Impact, MOBA games, and also CODM, at lahat sila nilaro namin ng tig to 30 minutes. Pagdating sa Genshin Impact, solid 60 FPS yung nakuha natin dito. Basic na basic lang dito sa ating Red Magic Astra 2. Syempre, Snapdragon 8 Elite, which is hindi na rin naman surprising dahil sa Snapdragon 8 Elite Gen 5. Anyway, pagdating naman sa mga MOBA game, hindi din halos pinagpawisan dito itong Red Magic Astra 2 dahil nakuha tayo dito ng solid 145 FPS pagdating sa MLBB and 120 FPS naman pagdating sa Wild Rift and HOK. And same po sila na maintaining, wala tayong nakuha na kahit anong pagbaba. Kung meron man, papitik-pitik lang ng 100 FPS. And nangyayari lang naman yun kapag nagpa-find match tayo, which is normal. And pagdating naman sa CODM, solid din yung nakuha natin dahil nakuha tayo dito ng 165 FPS pagdating sa MP mode and 120 FPS naman sa BR mode. And ako din unang mga nagsasabi dyan, kung CODM or mga shooting games yung lalaroin nyo dito sa tablet na to, promise mai-enjoy ninyo. Sobrang smooth niya, yun yung unang-una ko talagang nagustuhan dito since naglalaro din naman talaga ako ng CODM. Siguro yung tip ko lang para sa mga gagamit nito sa CODM, adjust yung sensitivity. Medyo nanibago lang talaga ako dahil masyadong responsive yung screen. So, nakadepende na lang yan talaga sa inyo. Then, pagdating naman sa temperature na nakuha nito, hindi halos 2 minute. Nga pala, naka-turn on yung ating liquid cooling dito. Nung tinesting natin lahat ng mga games na to, bale, pagdating dito sa Genshin Impact, nakakuha lang tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. And pagdating naman sa mga MOBA games and also CODM, naglaro lang sa 38 to 39 degrees Celsius, halos hindi uminit. And yeah, pagdating dito sa part na to, gaya nga ng sabi ko kanina, gumagana talaga yung liquid cooling system ng Red Magic Astra 2. Pero gaya din ng sabi ko, iba-iba naman tayo ng lifestyle, kaya makikita na. Pero gaya ng sabi ko, iba-iba naman tayo ng playing style and also lifestyle sa paglalaro. Kaya malalaman natin doon sa ating extreme gaming test kung totoo nga bang efficient or consistent yung pagpapalamig neto once isalang natin siya doon. And makikita natin kung meron bang mga game na magte-thermal throttling sa kanya. Kaya kung interesado kayo, abang-abang sa next video. Anyway, kapag itig naman sa software neto, meron tong Red Magic OS 15.5 and Android to ng Android 16. And nga pala, lagi may mga nagtatanong, yes, global version po ito. Meron din kasi China version ng Red Magic. Pero yes, yung nire-review po namin is global version. So, pagdating sa software experience nito, basically, lagi lang naman same yung feedback ng sinasabi ko dito. Pretty common, wala halos nagbago from previous Red Magic phones na na-review ko. Kahit yung Red Magic 9S Pro, natatandaan ko, same lang ng experience kasi straightforward yung kanyang overall design. However, ang napansin ko dito, nag-include na sa Red Magic na mga bloatware, which is, bihira kong makita kay Red Magic. Kasi meron na tayo dito makikita mga more apps, more games, at Facebook, Instagram, at kung ano-ano pang mga bloatware application na most commonly i-install naman natin. Pero kung naano kayo dyan, pwede nyo naman yan i-uninstall. And at the end of the day, wala tayo ditong built-in ads, which is yun yung pinakamahalaga. Nga pala, meron na rin tayo dito mga supported AI features, kagaya na lang ng Circle to Search, and also responsive na Gemini AI. And mga basic Android 16 AI features and services. Now, alam kong gaming phone to, kaya wala na ako masyadong inaasahan sa camera, pero pag-usapan pa rin natin. Bale, meron tong 13 megapixel main camera and 9 megapixel selfie camera. So basically, walang nagbago from previous Red Magic Astra. And pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, pwede na kung ako yung tatanungin. Yung main camera niya, goods na naman. Okay na yung color, maganda na yung sharpness, okay na rin naman yung detail kahit papano. However, may napapansin ako medyo pixelated, which is pretty normal para sa isang gaming-centric device dahil hindi talaga nila masyadong pinapriority yan. Pagdating naman sa selfie camera, pwede na rin kung ako yung tatanungin para sa output, pero hindi naman siguro ito yung tipo ng tablet na magpo-photo ka sa send mo kay crush
O kaya sa jowa mo, di ba? Baka naman, alam ko naman di mo gagawin yun. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30fps pagdating sa main camera and 1080p at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie camera. And pagdating sa quality, same feedback lang din, hindi ganon kagandahan. Pero to be honest, okay naman. So, ngayon naman, usapang final verdict and presyo tayo. Bale, pagdating sa presyo nito, currently nasa $699 siya at pwede natin siyang mabili sa Red Magic website. Nga pala, ilalagay ko yung link dyan sa description down below. Pero kayong credit card or kaya debit card, pwede nyo gamitin yan para makapag-make ng purchase sa kanila. And yes, legit po na store yan. Dahil galing din sa kanila yung unit na nire-review ko ngayon. And kaya lagi kong sinasuggest na bumili kayo sa Red Magic website dahil kapag dumating itong Red Magic Astra 2 sa Philippines, for sure, mga nasa 10K to 15,000 pesos yung increase nila pagdating sa presyo neto. So yung presyo na 42 to 43,000 pesos from direct conversion ng dollar to peso ay maaari pang tumaas ng mga 50,000 to 60,000 pesos. Nangyayari talaga yun pag nandito na sa Philippine market. Anyway, since sasabi ko na yung pros neto, pag-usapan naman natin yung mga cons sa kanya. Unang-una, Wi-Fi based only lang po ito. So yes, wala po tayong SIM card slot and also SD card slot dito. Pangalawa, nakita rin natin yung performance ng battery niya. Kung maglalaro tayo dito at hindi tayo gagamit ng bypass charging, basically mabilis talaga siyang malobat at napatunayan din namin yan sa extreme gaming test sa ginawa namin, pero doon na lang natin pag-usapan sa susunod na video. Next naman na cons ko dito is yung kanyang basic camera, which is gaya nga ng sabi ko, nitpick na lang din naman dahil wala naman tayong inaasahan na magandang camera para sa isang gaming tablet. Pero kung ikukumpara kasi natin to sa iPad mini, for sure maraming mas magkakagusto sa camera nun kahit na basically normal setup lang naman yon. Dito kasi normal lang din naman, however talagang mediocre yung performance. So overall para sa akin mare-recommend ko ang Red Magic Astra para sa mga tao na talagang gusto ng isang solid na gaming tablet. Personally, based sa mga review ko ng mga Red Magic tablets sila before, mostly of them binibenta ko agad. Pero dito sa Red Magic Astra 2, medyo napapadalawang isip ako kasi maganda siya or suitable siya sa workload ko ngayon, lalo na nakaka-sibet-sibet tayo ng konti pagdating sa gaming. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Just I said, yung link is provided dyan sa description down below at makakakuha kayo dyan ng promos and also makukuha nyo to sa presyo na $699. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang guys. Peace out.